bucket list niyo rin ba ang makita si Apo Wang-od at makapagpatattoo din sa kanya? Baka ito na ang sign na hinihintay ninyo. Tara, let's! So for today's video guys, ay binalikan ko yung naging experience namin nung umakyat kami ng Buscalan Village at nagpatattoo kami kay Apo Wang-od. So from here sa San Mateo Rizal sa amin hanggang Baguio City, para kumain ng mga 6 hours. Medyo na traffic kami paakyat kasi weekend yon. And then from Baguio City to Buscalan Village, mga 7 to 8 hours. So ayan guys, yung isa sa mga daan na madadaanan nyo dyan sa may Halsima Highway. So guys, medyo delikado talaga. Katulad niya, nakikita ninyo, bangin na yung gilid niyan, wala pang harang. And kailangan talaga yung driver nyo is nasa kondisyon, pati yung sasakyan. And kung may kapalitan sana as much as possible, kasi katulad nung sa amin, parang mga kumain kami ng mga 16 hours. And isa lang yung driver namin kasi si dad hindi naman siya makakapag-drive ng ganyang kalayo. So yung bayaw ko lang yung nag-drive sa amin noon, and talagang ang hirap. Eh, nakakaawa kapag walang kapalitan. Pero kinaya naman, nakasurvive naman. Kaya eto, nandito na nga kami. May trekking yan guys, mga 30 minutes, hindi ko na nakunan. Gabi na kami nakarating and palobat na din yung phone ko. So eto yung homestay namin. 400 each yan guys. And usually yung mga taga dyan, yung bahay nila, yun na mismo yung mga pinaparent nila sa guest. And malawak siya guys, maraming beds, so komportable, malinis, and sobrang lamig dyan guys, yung tubig nila parang galing sa ref. So, hindi na nga ako nakaligo pagdating namin kasi hindi ko talaga kinaya. Pero yung mga kapatid ko, nakaligo pa sila. Ako, sabi ko, siguro baka bukas kayanin ko. Pero guys, ang lamig dyan, hindi nyo na kailangan mag-electric fan nga. Nagkumot pa nga kami. So, after nyan guys, nag-dinner lang kami and natulog na. So, si Miss Emily guys, siya yung isa sa mga apo ni Apo Wang-od. Siya yung nag-assist sa amin. Actually, may isang kapatid kami na nauna nang nakapunta dyan. And siya yung nag-refer sa amin kay Miss Emily Ogay. So, PM nyo lang siya guys, i-assist nyo kayo, very accommodating sila and maalaga talaga sila sa mga guests nila. So, ito yung view namin ng morning, ang sarap, ang lamig, yung fog guys, talagang, tapos makikita nyo, puro mga bundok, ang sarap talaga. And yan guys, nung mga oras na yan, nagmo-moment muna kami dyan. And nag-ready na rin kami for breakfast guys, kasi pag magpapatattoo kayo kay Apo Wang-od tapos weekend, kailangan talaga magpa-register kayo ng maaga, pumila kayo ng maaga, dahil first come first serve doon. And ayan guys, may school sila dyan. Grade 1 and 2 lang daw muna yung tinuturuan nila dyan. And ayan nga si daddy nandiyan sa baba, nagmumuni-muni siya dyan. So tinawag ko na nga siya kasi mag-breakfast na kami and yan, ready na rin yung coffee. And speaking of coffee guys, unlimited ang coffee nila dyan. Kalinga coffee, ang sarap. And laging mainit, laging nakaprepare. Hinahanda yan palagi ng may-ari ng homestay para anytime na gusto mag-coffee ng mga guests is may naka-ready na. So ayan guys, talagang sinulit din namin yan dahil ang sarap talaga ng coffee nila. So yun guys, banda-banda doon, merong mga nagtitinda na souvenirs, so pwede kayong bumili dyan. Dyan din pala kami bumili ng stick na gagamitin ni Apo sa pagtatattoo. 100 pesos yun guys, and yung ginamit na tinik doon is tinik ng citrus tree, and then yung stick is bamboo. So ito guys yung homestay namin. Sa baba, pwede kayong magluto dyan, pwede nyo gamit yung mga gamit nila sa kusina. So ayun yung mga moment namin yan guys. So after nga namin mag-breakfast, pumunta na kami kay Apo Wang-od, pumila at nagpa-register. Ako nga pala yung unang sumalang, and first kita ko pa lang sa kanya guys, talagang na-starstruck ako. 107 years old na siya ngayon, and 3-dot signature na lang yung ginagawa ni Apo para halos lahat ma-accommodate niya. Ayun nga guys, di naman halata sa itsura ko na masakit, nasaktan dahil yung pinaglagyan ko kasi nung tattoo ko is medyo manipis yung balat, kaya ramdam ko siya. Pero habang tumatagal naman, para nagiging tolerable na rin. And ayun na nga si daddy. Ito pala si Vin guys, is nilagyan lang siya ng ink ni Apo Wang-od. Natuwa si Apo Wang-od nung nakakita siya ng batang guest, kasi minsan lang daw sila magkaroon ng batang guest doon. So pinicturean ko sila, pinost ko sa DIY Travel Philippines, and yun nga, naka-reach na para mga 6,000 reacts din. So yun, ink lang yun guys, hindi itinatuan si Vin. And yun ang nga, try na nga ng mga kapatid ko. Para sa mga nagtatanong magkano yung rate, yung 3 dots signature ni Apo Wang-od is 300 pesos kasama
magpa-picture sa kanya. Pero kung hindi kayo magpapatattoo at magpapa-picture lang kayo is 100 pesos. So guys, Apo Wang Od, hindi na siya nagtatattoo ng ibang design. So kung gusto niyo yung ibang design katulad namin, ako, nagpatattoo pa ako ng wave. So isa sa mga taga doon or isa sa mga apo niya ang gagawa nun sa inyo. And depende sa design yung rate guys. So sa akin yung wave para mga 300 to 350 pesos. Tapos si Daddy, sarili niyang design, name ni Vin ang pinalagay niya. Tapos yung bayaw ko, nagpalagay siya ng compass. So ayun yung akin. And eto na din yung kay Daddy after. So guys, doon pala sa homestay is pwede kayong mag-iwan doon ng name nyo, name ng group nyo or family nyo kasi parang meron silang isang part ng bahay nila doon na doon nilalagay yung mga sticker ng mga nakapag-stay sa kanila. So parang remembrance ba? So ayun na nga guys, pababa na kami. Medyo inabutan kami ng tanghali. Medyo mainit yan pero yung hangin malamig pa rin naman. And guys, tip lang, dapat bumaba kayo ng mas maaga para hindi kayo abutan ng dilim sa Halsima Highway. So, ayun nga guys, yung moment namin dyan. Yung tour guide pala guys is 1,500 good for 5 packs pag overnight. Pag lumagpas kayo katulad namin 7 kami, pero yung bata free, ang binigayaran namin nun is 3,000. Pag day tour naman is 1,000 lang. So, ayun nga guys, pababa na kami. Sobrang happy namin yan. Sobrang saya talaga namin dahil finally, isa sa mga bucket list namin ang natsakan. And meron na kaming tatak ni Apo Wang Od. So, yun lang guys. Thank you for watching. Till next video. Bye!